Magandang ang boses ng damdamin. Tulong at kalingap ang laging unahin. Hello everyone! Welcome back again to my channel. So for today's video mga kalingap, magbigyan lang tayo ng ating opinion, reaction about dito sa ating napanood dito sa live ni Erwin TV Official. No mga kalingap. At ayun nga, medyo ano siya, yung nasabi niya dyan na parang gusto niyang tumakbo ng mabilis, na tumigol yung ikot ng mundo sa kanya, na sabi nga niya is maghapon siya nag-iiyak. So bakit nga ba? Pag-usapan po natin sa video na ito. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, Val Santos Matubang, Kalinga Prab, at Edna Vlog. Siyempre, supportahan po natin Erwin TV Official. So panoorin po natin yung maiksing clip dito sa live ni Erwin at siyempre bigyan natin ng ating opinion, reaction about dito sa kanya mga nasabi. So tara, panoorin po natin ang video na ito. Alam niyo ba kung sino guys ang nagsasampa ng kaso sa akin? Ano yung problema? Hindi ko alam bakit nangyari. Ang bilis ng ang bilis ng sampa. Oh my God. Nakakaya to guys. Gusto ko nang tumakbo na mabilis. Meron na bang ibang meron na bang iba, yung iba ba nakatanggap na ng sabbina? Hindi ko alam, galing NBI ko eh. Bunso ko. Hindi ko alam kung bakit meron akong ganito. Confidential daw ito pero nilive ko na. Wala kayo dyan, walang confidential to. Live to, kung ganito. Ma'am Marisa Relota, shoutout po. Paano na ako? So ayan po no, mga kalingap. Ito nga, nag-live si Erwin at problemado siya. Sabi niya maghapon siya nag-iiyak dahil sa natanggap na subpoena na paano daw nangyari. Hindi niya inaasahan na may matatanggap siyang love letter na ganyan, mga kalingap. Aba, nakaka-stress naman po talaga, no? Kahit na sino makatanggap ng ganyan sulat na pina-NBI ka, ay talagang may stress ka, mag-iisip ka kung ano yung gagawin mo, ano yung kasalanan mo, no, mga kalingap. May nabasa akong comment diyan na nagsabi doon na balikan mo yung live mo, yung mga pinagsasabi mo sa live mo. So, siguro, ito nga yung dahilan, no? Mga kalingap, maybe ito yung dahilan bakit siya pina-NBI dahil sa mga below the belt ng kanyang mga nasabi sa kanyang live. Kaya nga dapat, kapag tayo ay magla-live, ay piliin natin yung mga salita na bibitawan natin. Kasi kapag nabitawan na natin yung below the belt na sinabi natin, hindi na natin mababawi yun, mga kalingap, di ba? So kaya kailangan ingat-ingat tayo sa mga words na bibitawan natin, especially dito sa social media, sa mga live, dahil alam natin na kagaya niyan, hindi niya iniiksahan yan, ididemanda siya sa ganong ginawa niya. So alam niya yan, no, mga kalingap. Alam niya yan na may ganon siyang mga sinabi na below the belt na talagang kahit naman po sino ay hindi rin matanggap yung mga words na binitawan niya. Kaya sana pag-isipan mo muna bago ka magsalita ng mga ganong below the belt na alam mo makakasakit ka ng damdamin ng ibang tao, no? Kasi alam natin kapag may mga ganyang salita na binibitawan tayo, mamaya yung pinagsabihan mo nun ay talagang kagaya niyan, demanda ka. So ingat-ingat din, no, mga kalingap. So mahirap po yan pag may mga ganyang kaso na pinadalhan ka na ng sulat, kailangan pumunta ka doon at harapin mo kung ano yung kaso na inihabla para sa iyo. Na mga kalingap, problemado si Erwin. Ikaw ba naman yung padala ng love letter mula sa NBI? Pero
Ang ano naman po, ang pagkaalam ko naman sa ganyan is pupunta ka doon, iimbitahan ka. Siyempre, may ano naman po yan, due process. Hindi naman ibig sabihin kapag pumunta ka doon ay ikukulong ka na kaagad. Siyempre, may mga ano po yan, due process sa gagawin. May attorney ka, siyempre, may mga affidavit na isasubmit at ano yan, may paglilitis din po yan. Hindi ka naman basta-basta ikukulong, no, mga kalingap. Kasi kapag ganyan, siyempre, patutunayan muna kung talagang ano ba yung nagawa mong kasalanan. Ito ba ay cybercrime or ano, kung anong kaso yung ipapataw sa'yo. So, matagal po yan ng proseso, no, mga kalingap. May mga proseso din yan kung ano yung mga dapat gawin at hindi ka naman basta-basta ikukulong, no, Erwin. Kaya, huwag ka masyadong ma-stress dyan. Saka kung halimbawa man, no, NBI yung nagpadala ng love letter sa'yo, hindi harapin mo, no? May proseso naman po yan, hindi naman basta-basta na, kumbaga, ayan, pinadala ka ng sulat, ay ikukulong ka na kagad. Hindi naman po yun ganon, mga kalingap. Kaya problemado din siya, sabi nga niya is, pupunta siya kay Kuya Bal para humingi siguro ng advice kung ano yung gagawin niya kay Kalingap Rob. So, mahirap po, no, mga kalingap, kaya maging aral sa atin na kapag magsasalita tayo dito sa SOCMED ay dapat yung mga words na sasabihin natin ay hindi naman po yung below the belt talaga, no, mga kalingap. Saka mga kalingap, no, masakit po talaga sa ulo yan na magkaroon ka ng yan, kinasuhan ka. Grabe, no? Hindi niya inaasahan yun. Pero dapat napag-isipan niya sana bago siya bitaw ng mga salita dati, no? Mga kalingap. Kasi doon, yun ang dahilan eh. Sa tingin ko yun yung dahilan, no? Mga kalingap, bakit siya kinasuhan. So, harapin na lang niya yung kaso sa kanya, no? Kung ano yung dapat niyang gawin. At always pray lang, no? Mga kalingap. Basta maging positibo lang sa buhay. So, mahirap po talaga kapag ganyan, no? So, isa din dito si Kalingap Edo, no? Na napansin nyo, kahit si Kuya Val ay napansin na pumapayat din si Kalingap Edo. Siyempre, na-stress din po siya, nag-iisip. Mabilis po makapagpapayat ang pag-iisip. Talagang maapektuhan yung katawan mo, lalo na parang wala ka sa mood. Parang ang naging ano siya, parang yung pagkapayat niya iba eh. Parang umitim siya, tapos talagang kita mo na pumayat po talaga si Kalingap Edo. Tahimik lang siya pero nag-iisip siya, baka hindi siya makatulog sa gabi, iniisip niya yung mga nangyari, di ba? So, sobrang hirap isipin kasi yung mga nangyari na ganyan ay talagang hindi natin inaasahan po, no, mga kalingap. Sobrang nakaka-stress. Napanood ko nga po yung vlog ni Sir Olives, no, na buhat siya ng tubig na dinligan niya yung halaman. Ang payat ni Eds, kitang-kita mo talaga sa kanya na pumayat po talaga siya. Kahit nga si Kuya Bal, siya din yung nagsasabi na pumayat itong si Eds. Kay isip yon sa mga nangyayari ngayon, di ba? Tapos, ayun nga, nabalita pa na kakasuhan din siya. So, hindi po natin alam kung talagang kinasuhan din po siya ng mga kalingap. Kaya, syempre, kahit siya talagang nag-iisip din siya, bakit humantong sa ganito. Kahit nga tayo, no, hindi natin inaasahan na ganito yung mangyayari, mga kalingap, na bakit may mga ganitong pangyayari na talagang hindi natin inaasahan na hahantong sa ganito, na dati sobrang saya, kiligan, di ba? Parang isang buong pamilya, pero humantong sa ganito na parang sobrang sakit isipin yung mga pangyayari po, no, mga kalingap, lalo na may mga kasuhan. Hindi natin alam kung sino pa po yung mga kinasuhan nila, no, mga kalingap, kaya sana ay maging okay yung lahat po, no? Kasi naman tayo, siyempre lahat tayo gusto naman ng katahimikan, gusto natin na maging maayos ang lahat, no, mga kalingap. At na lang tayo, isama po natin sa prayer
etong kalingap na maging okay ang lahat, kahit yung family nila ay maging mahinahon at maging okay, no, mga kalingap. Kasi mas maganda yung nagkakaunawaan bawat isa kaysa naman po yung tuloy-tuloy na pangyayari na ganito na hindi naayos. Kasi sobrang haba na po yung mga pangyayari, no? Halos 2 buwan na ganito na talagang hindi maubos-ubos yung issue, no, mga kalingap. So, sana ay maging maayos po ang lahat. At etong si Erwin, kaya mo yan, Erwin, no? Mag-pray ka lang, no? Nabigyan ka ng lakas na harapin yung mga pagsubok na yan na dumating sa'yo, na hoping na maging okay din ang lahat, no, mga kalingap. At kay Kalingap Edu, lakasan mo lang yung loob mo, Kalingap Edu. Mag-pray ka palagi at saka maging positibo. Kasi alam ko, positibo naman po yan, no, mga kalingap. Sabi nga niya, habang buhay, may pag-asa. No? So, ayan po, mga kalingap. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta dito sa aking mga ginagawang reaction video. Siyempre, supportahan din po natin lahat ng mga Kalingap partners, Kalingap Reactor, ang inyong lingkod, Gandang Emmy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So hanggang dito na lamang po muna. Thank you and God bless sa atin lahat. Bye-bye po!